Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at maraming salamat na muli sa pagtunghay dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong issue ni Pastor Apollo Sikibuloy. So itong Sikibuloy nga is isang religious leader na nakabase dyan sa Davao City. Lately lang, kahapon February 19 is nagkaroon nga ng hearing itong si Kibuloy dito sa investigasyon na ginagawa ni Senator Risa Ontiveros patungkol sa human trafficking, at kung saan is ito nga si Pastor Apollo Sikibuloy is hindi siya dumalo dito sa nasabing hearing kasi ang sabi niya lagi is hindi siya dadalo sa anumang hearing sa Senado kasi parang ginagawa ng korte itong Senado at siya ay dadalo lang kung ito yung kaso niya is dadalhin mismo sa korte. So yun ang sabi ni Kibuloy, hindi siya dadalo dito sa Senado kasi parang ginagawa ng korte itong Senado, which is hindi naman dapat. Dapat yung kaso niya is andun sa korte mismo para siya ay dadalo. So yun ang sabi ni Apollo Kibuloy. Pinag-uusapan natin itong mga kapolitika kasi ito ay nakatawag nga ng pansin sa atin sapagkat matagal na issue na ito at ay hindi nga talaga sisipot itong si Kibuloy dito sa ginagawang investigasyon ng Senado. At ang sabi ng Department of Justice or ng Bureau of Immigration is itong si Kibuloy is nasa Pilipinas pa daw at ilalabas na yung bulletin lookout sa kanya. So ibig sabihin hindi na siya pwedeng mag-travel outside the country kasi baka tumakas mga kapolitika. So yun ang sabi. At ang sabi nga dito ng mga testimonya dito sa ginagawang hearing ni Risa Ontiveros sa Senado tungkol dito is itong si Kibuloy daw is meron siyang mga nilabag sa batas. Example na dyan mga kapolitika is human trafficking, itong sa labor kasi ang sabi doon sa mga nag-testimony is meron daw mga empleyado itong si Kibuloy na hindi daw sinasahuran at binibigyan lang ng honorarium. So yun ang sabi doon sa hearing, and at the same time itong issue nga ng sexual abuse at meron din nag-testify doon mga kapolitika na meron doon na pinapatay ni Kibuloy nung grupo niya na Angel of Death. So ibig sabihin is nung lumabas na doon sa kaharian nung kingdom niya doon sa na nakabase doon sa Davao na kanyang gawa-gawa lang doon is ang sabi is nung lumabas sila doon sa teritoryo ni Kibuloy is pinapatay itong kanyang dating miyembro. So yun ang sabi noong nag-testify dito sa Senado mga kapolitika. At kung bakit din natin ito pinag-uusapan kasi nakatawag ng pansin kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa investigasyon na ito. Ano ba yung sa side ni Risa Ontiveros at ano itong sa side ni Pastor Apollo Sikibuloy, kasi itong si Risa Ontiveros is siya din yung nagpakulong doon sa leader ng Socorro Bayanihan. Kasi kung ating matandaan mga kapolitika is yun yung religious leader din doon sa Surigao, which is nagkaroon sila ng community is dito din na hearing sa Senado mga kapolitika, and later on nakulong siya dahil din sa human trafficking at forced labor. So yun yung kaso ni Senyor Aguila. Now on the other hand, dito naman sa side ni Kibuloy is dapat niya ring harapin itong kaso niya. Bakit? Kasi the more na hinahayaan niya lang yung flow ng issue at mga allegation against him is napapaniwala din itong mga tao. So dapat niyang harapin and may paliwanag niya din yung sarili niya doon sa Senado. Kasi itong si Risa Ontiveros is porsigido nga na iakyat talaga ang kaso dito kay Apollo Sikibuloy. Okay, so itong si Risa Ontiveros is sinasaladuhan din natin mga kapolitika, even though itong si Apollo Kibuloy is friend naman siya ni Rodrigo Roa Duterte, is hindi rin natin kinukonsiti mga kapolitika kasi nakikita natin dito na serious itong mga allegations nitong mga tao behind this testimonials mga kapolitika. At kung bakit ko rin yan sinasabi sa inyong mga kapolitika at sinishare dito sa ating vlog, kasi ako mismo is taga Davao rin. So maganda nga itong mga napagawa dyan ni Kibuloy dyan sa Davao na
mga establishments kasi isa itong mayamang negosyante itong si Kibuloy mga kapolitika, but on the other hand hindi rin natin palalagpasin itong mga ginawa niyang violation against the law. So yun ang ating opinion or reaction dito sa isyong ito mga kapolitika. And ang sabi nga dito ni Risa Ontiveros is kung hindi pa harap ito, I mean yung subpoena ni Apollo C. Kibuloy is out na raw, so na-release na ng Senate Committee mga kapolitika. At ang sabi nga dito sa balita is na pirmahan na ni Juan Miguel Zubiri itong subpoena against Kibuloy. Alright, so yun lang ating opinion mga kapolitika dito hinggil sa isyong ito. Kayo ano inyong masasabi hinggil sa isyong ito ni Kibuloy? And kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more videos. Dahil sa mga issue ng lipunan at issue ng ating bayan mga kapolitika is nagbibigay tayo ng opinion at reaction. Maraming salamat.